ang pangunahing gawain ng Diyos sa kapanahunan ito ay ang pagkakaloob ng mga salita para sa buhay ng tao, ang pagbubunyag ng diwa ng kalikasan ng tao at iwaling diskusyon ng tao, ang pag-aalis ng mga relihiyosong pagkaintindi, piyudal na pag-iisip, makalumang pag-iisip, pati na rin ang kaalaman at kultura ng tao. Dapat mailantad ang lahat ng ito at malinis sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Sa mga huling araw, gumagamit ang Diyos ng mga salita at di mga tanda't kababalaghan upang gawing perpektong tao. Ginagamit niya ang salita niya para ilantad ang tao, hatulan ng tao, kasiguhin ng tao, at gawing perpekto ang tao upang sa mga salita ng Diyos, makita ng tao ang karunungan at ang pagiging kaibig-ibig ng Diyos at maunawaan ang disposisyon ng Diyos upang sa pamamagitan ng salita niya, makita ng tao ang magawa ng Diyos. Makapapasok lang ang mga tao sa tamang landas ng paniniwala sa Diyos kapag dinala nila ang Diyos sa kanilang totoong mga buhay at sa kanilang normal na mga buhay bilang tao. Inaakay kayo ng mga salita ng Diyos ngayon. Hindi kailangan na maghanap at mag-apuhap kagaya sa mga panahong nakalipas. Pag nagsasagawa ka alinsunod sa salita ng Diyos at nasusuri at nasusukat mo ang iyong sarili alinsunod sa mga pantaong kalagayan na aking naibunyag, maaari kang magtamo ng pagbabago. Hindi ito doktrina. Ngunit kung ano ang hinihingi ng Diyos sa tao. Sa araw na ito, sinasabi ko sa iyo ang punto. Ituon lang ang sarili sa pagkilos ayon sa aking mga salita. Ang mga kinakailangan ko sa iyo ay batay sa mga pangangailangan ng mga taong normal. Nasabi ko na sa iyo ang aking mga salita. Kung magtutuon ka sa pagsasagawa nito, magagawa mong hangarin ang puso ng Diyos. Ang araw na ito ang panahon ng pamumuhay sa mga salita ng Diyos. Ang lahat ay naipaliwanag na ng salita niya. Ang lahat ay nagawa ng malinaw. At hanggat nabubuhay ka alinsunod sa salita niya, may sasabuhay mo ang isang buhay na ganap na malaya at pinalaya. Amen. Salamat sa Diyos. Nagkaroon ng panahon na patuloy akong namuhay na may inggit at tiwaling disposisyon. Grabe. Hindi ko madaig o mapakawalan. Sobrang takot ang naramdaman ko na mapagtawanan. Labis ako nung pinigilan. Nakakapagod at napakahirap ng panahong yun. Salita ng Diyos ang gumabay sa aking takasan ng gapos ng masama kong disposisyon at nakalayang espiritu ko. Amen. Salamat sa Diyos. Kailangan kong ipaliwanag ito mula nung tinanggap ko na ang gawain ng Diyos sa mga huling araw. Noong Oktubre ng 2016, nasa ibang bansa kami ng asawa ko nung tinanggap namin ang gawain. Matapos ang ilang buwan, mabilis na lumago si Sister Wang na kasama kong tumanggap ng gawain. Tanda ko pa noon, pinupuri siya ng lahat dahil napakahusay niya. Pagkatapos ng isang pagtitipon, narinig kong sinabi ni Sister Lin, Shin, lahat ng binahagi ni Sister Wang sa pag-unawa niya sa salita ng Diyos galing sa puso. Naliwanagan ako at nakatulong talaga sa akin. Sa totoo lang, nung unang narinig ko na sinabi yon, medyo nainggit ako sa kanya. Pero nung nagtagal, nagsimula na akong mainis. Bakit siya ang pinupuri ng lahat at hindi ako? Hindi ba ako lumago? May mali ba sa pagbabahagi ko? Ayokong tanggapin na mas magaling siya sa akin at palihim ko na siyang kinalaban. Kung kaya niyang magbahagi ng salita ng Diyos, kaya ko rin. Malalampasan ko rin siya. Iipunin ko ang pangunawa at kaalaman mula sa salita ng Diyos at ibabahagi ko lang pag may pagtitipon. Sa ganung paraan, makikita ng lahat na maganda at praktikal din ang pagbabahagi ko. Mula ng sandaling yun, sinulat ko sa notebook ang lahat ng nakamit ko't naunawaan sa salita ng Diyos. Pag oras na ng pagtitipon, kailangan ko yung pag-isipang mabuti sa puso ko para makita kung paano ko yun ibabahagi sa paraang kasing linaw at kasing sistematiko ng kay Sister Wang. Pero hindi ko alam kung bakit. Mas lalo kong ginagalingan sa harap ng mga kapatid natin. Mas lalo akong nagmumukhang tanga. Sa tuwing ako na ang magbabahagi, nabablangko ang isip ko o nagkakabuhol-buhol ang mga salita ko. Hindi ko may paliwanag ang pananaw na gusto kong sabihin. Napahiya lang ako nung natapos ang pagtitipon. Kinausap ko isang araw ang asawa ko. Pag naririnig kong may liwanag sa pagbabahagi ni Sister Wang ng salita ng Diyos, naaasiwa talaga ako. Pero bago ko pa natapos ang sasabihin ko, pinandilatan ako ng asawa ko at sinabi niya ng buong diin. May liwanag sa pagbabahagi ni Sister Wang at nakakatulong yun sa atin. Dapat natin yung ipagpasalamat sa Diyos. Ang pagkaasiwa mo, inggit lang yan, hindi ba? Ang mga salita niya,
Parang sampal sa mukha ko. Umiling ako agad sa pagtanggi. Hindi ganun yun. Hindi ako ganun. Sinabi niya pa, masayang mga kapatid natin sa pagbabahagi ni Sister Wang pero naaasiwa ka. Ibig sabihin, naiinggit ka dahil mas magaling siya, tama? Tama. Nung narinig ko yun, lalong sumama ang loob ko. Pwede kayang isa talaga akong mainggiting tao? Sabi ko sa kanya, tumahimik ka na, hayaan mong huminahon ako at pag-iisipan ko to. Matapos yon, sinabi ng asawa ko kay Sister Liu sa iglesyang nangyayari, umaasang matutulungan niya ako. Nung nalaman ko ang ginawa niya, sinisi ko siya. Bakit mo siya kinausap nang hindi mo muna ipinaalam sa akin? Pag may sinabihan siya tungkol dito, ano ang magiging tingin sa akin ng mga tao? Pag iniisip kong tungkol doon, mas lalo akong naiinis. Tahimik akong nagdasal. Diyos ko, gabayan niyo ako, tulungan niyo ako. Amen. Kinabukasan, pinagnilayan kong nabunyag sa akin nung panahong yon. Napansin kong, tuwing binabasa kong salita ng Diyos, sinasarili kong nalalaman ko't binabahagi ko lang sa pulong. Isa yung pagnanasang magsalita tungkol sa di alam ng iba para tumaas ang tingin sa akin ng mga kapatid. Nung nakita kong may liwanag si Sister Wang sa pagbabahagi niya, lagi akong naaasiwa at gusto ko siyang mahigitan. Akala ko dati, madali talaga akong makasundo ng ibang tao at di ako naaapektuhan ng maliliit na bagay, na simpleng tao lang ako sa puso ko. Pero ngayon, lumabas na pwede pala akong mainggit at kaya kong palihim na makipagkompetensya. Paano ako naging ganong klaseng tao? Tinawagan ko ang isang kapatid at tinanong ko siya, nainggit ka na ba matapos makarinig ng liwanag sa pagbabahagi ng ibang kapatid sa salita ng Diyos? Ang sagot niya, hindi. Kung may liwanag ang mga kapatid sa pagbabahagi nila, nakakatulong sa akin yun. Natutuwa ako at nasisiyahan. Tama. Nung narinig ko ang sinabi niyang yun, lalong sumakit ang loob ko. Naramdaman ko kung gaano katindi ang pagkamainggitin ko. Walang naiinggit kay Sister Wang, kundi ako lamang. Dahil nasa ganong sitwasyon ako, wala akong magawa kundi magdasal. Sabi ko sa kanya, ayokong maging mainggitin. Pero tuwing naririnig kong mahusay na pagbabahagi ng kapatid ko, naiinggit ako sa kanya. Diyos ko, hindi ko na alam ang gagawin ko. Gabayan niyo akong tanggalin tong gapos ng inggit. Amen. Di nagtagal, pinuntahan ako ni Sister Liu. Nagbahagi siya ayon sa kalagayan ko at nagbasa ng salita ng Diyos. Hayaan yung basahin ko rin sa inyo. Sige. Takot palagi ang ilang tao na maging mas sikat sa kanila ang iba at mahigitan sila, na nagtatamo ng pagkilala habang sila naman ay kinaliligtaan. Dahil dito, ibinubukod nila ang iba. Hindi ba ito pagkainggit sa mga mas may kakayahan sa kanila? Hindi ba nakasusok lamang ganitong pag-uugali? Anong klaseng disposisyon ito? Masama ito. Sarili lang ang iniisip, sariling hangarin lang ang binibigyang kasiyahan, walang konsiderasyon sa tungkulin ng iba, at iniisip lang ang sariling interes at di ang interes ng bahay ng Diyos. May masamang disposisyon ng ganitong tao at di sila mahal ng Diyos. Amen. Nung narinig kong salita ng Diyos, ramdam kong ito mismo ang kalagayan ko. Nakakaliwanag ang fellowship ni Sister Wang, pero di ko inunawa ang katotohanan o hinanap ang landas ng pagsasagawa sa sinabi niya. Nainggit lang ako sa kanya. Kapag hindi maayos ang pagbabahagi ko at hindi ako makapagpasikat, umiikot ang isip ko, negatibo ako at galit. Takot akong bumaba ang tingin nila sa akin. Makasarili ako at kamuhi-muhi at gusto ko lang na umangat sa iba. Pero hindi ko kayang makitang may mas nakakahigit sa akin. Panibugho at inggit yun, di ba? Wala yung bahid ng normal na katauhan. Tama ka. Ganon din ako. Dati bago ako naniwala sa Diyos. Pagkasalamuha ko ang mga kaibigan at kamag-anak ko, gusto ko maganda ang sinasabi nila sa akin. Minsan, kapag pinupuri ng isang kasama ang gawain ng iba sa harap ko, hindi ako mapakali. At para purihin ako ng iba, pinagbubuti ko ang paggawa sa trabaho ko. At masaya akong gawin yun kahit gaano pa kahirap. Dati, wala akong malay roon. Naisip kong pagnanasa lang yun para umabante. Ngayon ko lang natantong pagpapakita yun ng tiwaling disposisyon ni Satanas. Tama. 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 Matapos yun, madalas na akong lumapit sa Diyos at ipagdasal sa Kanya ang paghihirap ko. Sa mga pagtitipon, pinatatahimik ko ang puso ko at nakikinig sa pagbabahagi ng iba. Pag ako nang magbabahagi, di ko na iniisip na daigin si Sister Wang.
Sa halip, pinag-isipan kong salita ng Diyos at binahagi kung paano ko naunawaan. Sa pagsagawa ko sa ganitong paraan, naramdaman ko talaga na mas kalmado ako at malaya. Salamat Amen. sa Diyos. Nung magtagal, naramdaman kong nabawasan ang pagkamainggitin ko kumpara dati. Pero malalim ang ugat ng satani kong tiwaling disposisyon. At nilalantad nitong sarili pag may pagkakataon. Sa mga sumunod na pagtitipon, pag nakikita ko na pinupuri ng ibang mga kapatid sa iglesia ang pagbabahagi ni Sister Wang, nagsimula na naman akong mainggit. Pagkatapos, naramdaman kong may agwat sa pagitan namin. Pero dahil nasa ganung kalagayan ako, di ako nangahas magsabi sa iba. Takot akong bumabang tingin nila sa akin. Kaya sa ilang pagtitipon, hindi ako makakilos ng maayos. Isang gabi, tinawagan ako ni Sister Liu. Nag-alala siya. Tinanong niya ako kung may pinagdadaanan ba akong problema. Hindi malinaw ang naging sagot ko. Sister, napakatiwali ko na bang tao ngayon? Di na ba ako ililigtas ng Diyos? Sa takot kong bumaba ang tingin niya sa akin, hindi na ako nagsalita pa sa kanya. Binasahan ako ni Sister Liu ng isang sipi ng salita ng Diyos. Pag naririnig ng iba na para maging tapat na tao, dapat ilantad ang sarili niya. Sinasabi nila, mahirap ang maging tapat. Kailangan ko bang sabihin ang lahat ng iniisip ko sa iba? Di ba sapat ng ipagniig kong positibong bagay? Hindi ko kinakailangang sabihin sa iba ang aking madilim o tiwaling bahagi. Hindi ba? Kung di mo sinasabi sa ibang tao ang bagay na to at di sinusuri ang sarili, di mo makikilala ang iyong sarili. Hindi mo makikilala kung anong uri ka ng bagay at di magagawa ng ibang taong magtiwala sa'yo. Ito ay katunayan. Kung gusto mo na magtiwala sa'yo ang iba, dapat munang ikaw ay maging tapat. Upang maging tapat, dapat unahin mong ilantad ang iyong puso upang makita ito ng lahat. Makita ang lahat ng iniisip mo at makita ang iyong totoong mukha. Hindi ka dapat magpanggap o subukang pagtakpan ng iyong sarili. Sakalang magtitiwalang mga tao sa iyo at ipapalagay na matapat ka. Ito ang saligang pagsasagawa ng pagiging tapat at pangunang kailangan nito. Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Matapos basahin yon, nagbahagi siya sa akin. Dapat magbahagi upang hanapin ang katotohanan. Paraan yon para makamit ang kalayaang espiritual. Amen. Paraan yon para maisagawa ang katotohanan. Matutulungan tayo ng mga kapatid sa ganon. Tinutulutan ng malutas ng mas mabilis ang tiwaling disposisyon natin at pinalalaya tayo. Amen. Amen. Kung hindi tayo handang ihayag ang ating mga paghihirap, malilin lang tayo ni Satanas at magkakaroon ng kawalan sa buhay. Matapos kong makinig kay Sister Liu, naglakas loob akong sabihin sa kanyang pinagdaraanan ko. Salamat sa Diyos. Binasahan niya ako ng mga salita ng Diyos. Ang inililigtas ng Diyos sa iyaong mga may tiwaling disposisyon dahil ginawang tiwali ni Satanas. Hindi sila mga perpektong tao na walang dungis, ni mga taong hungkag ang pamumuhay. Sa ilan, sa sandaling mahayag ang katiwalian nila, iniisip nila, nalabanan ko na naman ang Diyos. Nanalig na ako sa Kanya ng maraming taon, pero hindi pa rin ako nagbabago. Tiyak na ayaw na sa akin ng Diyos. Anong klaseng saloobin ito? Sumuko na sila sa sarili nila at iniisip na ayaw na sa kanila ng Diyos. Hindi ba ito maling pagkaunawa sa Diyos? Pag negatibo ka, madali kay Satanas na makahanap ng kahinaan sa'yo. At pag nagtagumpay ito, mahirap nang isipin ang ibubunga nito. Kaya gaano ka man nahihirapan o gaano man ka negatibong damdamin mo, huwag kang susuko kailanman. Sa proseso ng paglago sa buhay at habang naliligtas, minsay mali ang landas na tinatahak ng tao o naliligaw sila. Sumandaling nakikita sa kanila na medyo isip bata sila sa kanilang buhay. O kung minsay nanghihina at negatibo sila, nagsasalita ng mga maling bagay, nadudulas at nadadapa o nabibigo. Sa paningin ng Diyos, normal ang gayong mga bagay at di siya mag-aabalar. Amen. Salamat sa Diyos. Ito ang ibinahagi sa akin ng kapatid. Lahat tayo ay lubos na itiniwali ni Satanas. Mapagmataas tayo, tuso, makasarili at mainggitin. Ang mga disposisyong ito ni Satanas ay lubos na nakabaon sa kaloob-looban natin. At naging buhay na natin. Dahil dito, nagbubunyag ng katiwalian ng ugalit asal natin. Tama. Dati, naiinis ako ron. Medyo nauunawaan ko naman ang tiwali kong disposisyon. At nagsisi ako matapos kong ibunyag yun.
Kaya bakit gagawin ko na naman ulit? Matapos basahin ang salita ng Diyos, natanto kong malubha ang tiwali kong disposisyon. At naisip kong hindi kayang mabagong disposisyon ko ng magdamagan. Hindi basta magbabagong tao pag may konting kamalayan sa sarili. Kung wala ang pangmatagalang paghatol ng mga salita ng Diyos, kung walang pagtabas, pagsubok at pagpipino, imposibleng tunay na magbago. Oo, Tama tama. yun. Totoo yan. Ang pagdating ng Diyos para humatol at magparusa ay para linisin at baguhin tayo. Alam niya kung gaano katindi ang pagtiwali sa atin ni Satanas. At alam niya ang tayog natin at ang hirap pag binabago natin ang ating disposisyon. Kaya, mapagpatawad siya at matiyaga sa mga naghahanap ng katotohanan. Umaasa siyang hanapin natin ang katotohanan at buong pusong baguhin ang ating disposisyon. Amen. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Kaya tratuhin natin ang sarili natin ng tama. Kumain at uminom tayo ng salita niya, tanggapin ang pagkastigo, talikuran ng laman at isagawa ang katotohanan. Balang araw, mababago ang mga tiwali nating disposisyon. Amen. Salamat Salamat sa sa Diyos. Diyos. Salamat sa Diyos. Nagbasa pa kami ng mga salita ng Diyos. Pag pumasok sa usapan, ang posisyon, mukha, o reputasyon, nag-aasam ang puso ng lahat. At gusto ng bawat isa sa inyong mamukod-tangi, maging tanyag at makilala. Lahat ay ayaw sumuko, sa halip ay laging nais makipagtalo kahit di tinutulutan ng pagtatalo sa sambahayan ng Diyos. Kung walang pagtatalo, di ka pa rin kontento. Pag nakikita mong may ibang namumukod-tangi, naiinggit ka at tingin na hindi yun patas. Bakit di ako namumukod-tangi? Bakit lagi na lang ang taong yon ang namumukod-tangi at di ako kahit kailan? Sa gayoy, naghihinanakit ka. Sinusubukan mo iyong pigilin ngunit di mo magawa. Nagdarasal ka sa Diyos at gumaganda ang pakiramdam mo sandali. Ngunit pag muli kang naharap sa ganitong sitwasyon, di mo tumadaig. Hindi ba yan pagiging isip bata? Di ba patibong ang pagkahulog ng isang tao sa gayong katayuan? Kadena to ng likas na katiwalian ni Satanas na gumagapos sa tao. Matuto kang isang tabi ang mga bagay na ito na irekomenda ang iba at tulutan silang mamukod-tangi. Huwag magpumilit o samantalahin ang pagkakataon na mamukod-tangi o mapuri. Matuto kang pagbigyan ng iba, ngunit huwag mong ipagpaliban ang tungkulin mo. Maging taong gumagawa ng patago at di nagpapasikat habang ginagampanan ng tungkulin mo. Pag pinagbigyan mo ang iba at tumabi ka muna, mas mapapayapa ka at magkakaroon ng mas malaking puwang sa iyong puso. At mas bubuti pa ang kalagayan mo. Pag lalo kang nakipagkompetensya, lalong didilim ang lagay mo. Kung di ka naniniwala, subukan mo at makikita mo. Kung gusto mong baliktarin ang ganitong kalagayan, at di ka makontrol ng mga bagay na ito, kailangan mo munang isantabi at isuko ang mga ito. Pag nagpumilit ka, mas didilim ang paligid mo. Pag lalo kang nainggit, mas titindi ang hangarin mong magtamo. At pag nangyari yun, lalo kang di magtamo. At pag mas konti ang natatamo, madaragdagan ang pagkamuhi. At mas magdidilim ang iyong kalooban. Pag lalong nagdilim ang iyong kalooban, lalo mong di magagampanan ng iyong tungkulin at lalo kang mawawalan ng silbi. Siklo tong magkaugnay at mapanira. Hindi mo magagampanan ng maayos ang iyong tungkulin sa gayong kalagayan, kaya unti-unti aalisin ka. Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Natanto ko dahil sa pagbabahagi ni Sister Liu na nagsimula ang inggit ko sa matinding pagnanasang magkapangalan at magkaposisyon at naging mayabang ang disposisyon ko. Itinanim kasi sa isipan ko ang edukasyon ng CCP at lahat ng pilosopiya sa buhay at laso ni Satanas mula pagkabata. Tulad ng pagbutihin mo, pabayaan mo yung iba. Mahirap umangat ang tao pero madaling bumagsak. At ang taong kinikilala kinararangal ng mga ninuno. Ang mga lasong ito ay itinanim sa kaibuturan ng puso ko, na sanhi para maging mapagmataas ako, makasarilit masama. Dahil kontrolado ko ng disposisyong to, lumaki akong ambisyosa at agresibo. Dapat mahigitan kong iba sa lahat. Naging ganun na ako sa lipunan at naging ganun din ako sa iglesia. Kahit habang nagbabahagi sa pagtitipon, gusto ko pa rin mahigitan ng ibang tao. Masaya lang ako pag pinupuri. Pag napatunayang may ibang mas magaling sa akin, di ko yun matanggap, naiinggit ako. Sa loob ko, lalabanan kong taong yun. Pag hindi ko nahigitan, magpapakanegatibo ako at di aayusin ang sarili ko. Di ko uunawain ng Diyos at iisiping hindi niya ako ililigtas.
Nakita kong ginawa akong mapagmataas, maramdamin at makasarili ng katiwalian ni Satanas. At naging napakamiserable ko. Kalaunan, nakita kong landas ng pagsasagawa sa salita ng Diyos. Dapat kong isantabi ang mga bagay at magsagawa ayon sa salita niya. Amen. Salamat sa Diyos. Dapat matutunan kong talikuran ng laman at katayuan ko at matuto sa lakas ni Sister Wang at matutong bumawi para sa kahinaan ko. Ito lang ang paraan para magkamit ng katotohanan. Amen. Salamat sa Diyos. Tapos, nabasa ko ang siping ito. Di pareho ang mga tungkulin, may isang katawan. Bawat isa'y ginagawa ang tungkulin niya, nasa lugar niya't ginagawang makakaya. Bawat silakbo may isang guhit ng liwanag at naghahanap ng kalaguan sa buhay. Sa gayon ako'y masisiyahan. Amen. Nung nabasa ko yun, naunawaan kong dahil iba-iba ang mga kaloob ng Diyos sa bawat tao. Iba-iba rin ang hinihingi niya mula sa bawat isa. Sa totoo lang, hanggat ginagawa natin ang lahat para magampanan ng mga tungkulin natin, mapapanatag ang puso ng Diyos. Amen. Dahil sa biyaya niya, kaya naunawaan agad ni Sister Wang ang katotohanan. Gusto ng Diyos na matuto tayo sa ating lakas, punan ng kahinaan natin at unawain ang katotohanan. At sama-samang makapasok sa realidad ng salita niya. Amen. Dapat maayos ko ang mga lakas ko at pagkukulang. Kahit anong kakayahan pang italaga sa akin ng Diyos. Dapat akong magpasakop sa pagsasaayos niya. Amen. Ituwid ang motibo ko at hanapin ang katotohanan ng buong puso. Dapat kong ibahagi ang nauunawaan ko't isagawa lahat ng alam ko. Dapat kong gawin ang makakaya ko upang gabayan ako ng Diyos. Amen. Dahil dito, ginawa ko ang resolusyong ito sa harap ng Diyos. Magsisikap na ako sa paghahanap ng katotohanan. Ititigil ko ang pagiging mainggitin at magiging kawangis ng tunay na tao para tuparin ang kalooban ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Mabilis na dumating ang araw ng pagtitipon. Gusto kong ipaalam sa mga kapatid kung gaano ako kainggit kay Sister Wang at kung anong mga aspeto ng tiwali kong disposisyon ng ibinunyag ko. Pero nang naisip ko yun, nakaramdam ako ng takot kung ano ba ang magiging tingin nila sa akin. At kung anong iisipin ni Sister Wang pag nalaman niyang inggit ako sa kanya. Nag-atubili akong harapin ang sitwasyon. Tahimik akong nanalangin sa Diyos. Sabi ko, Diyos ko, bigyan niyo ako ng pananalig at tapang. Handa akong isantabi ang katayuan ko, magbahagi sa aking mga kapatid, at alisin ang mga hadlang sa pagitan namin. Kaya gabayan niyo po ako. Amen. Salamat sa Diyos. Matapos magdasal, mas nakaramdam ako ng kapayapaan. At nagsalita ako tungkol sa kalagayan at pinagdadaanan ko. Amen. Salamat sa Diyos. Matapos nila akong pakinggan, ni hindi man lang bumaba ang tingin nila sa akin. Sa halip, hinangaan nila ang lakas ng loob ko dahil nagawa kong maging tapat. Salamat sa Diyos. Sabi nila, ang karanasan kong nagmulat sa kanilang sa pagsasagawa ayon sa salita ng Diyos, matatanggal ang tiwali nilang disposisyon at magiging malaya. Amen. Salamat sa Diyos. At alam na raw nilang gagawin pag naharap sila sa ganong sitwasyon. Sa mga sumunod na pagtitipon, natuklasan ko pa ang maraming kalakasan ni Sister Wang. Pag kumakain at umiinom ng salita ng Diyos, isinasama niyang lagay niya sa pagbabahagi. Pag may problema siya, nakatuon siya sa pagharap sa Diyos at paghanap sa kanyang hangarin at sa pagsasagawa mula sa kanyang mga salita. Pagkatapos kong makita ang kalakasan niya, saka ko lang naunawaan na hindi ko siya karibal kundi isang taong makakatulong sa akin. Amen. Salamat sa Diyos. Nakita kong pinagsasama tayo ng Diyos para matuto tayo sa lakas ng isa't isa upang punan ng kahinaan ng bawat isa. Kapag inisip ko yun ng gano'n, ramdam kong ganap akong nakalaya. Salamat sa Diyos. Ngayon, parang kasiyahan ng bawat pagtitipon. Hindi na ako natatangay ng inggit o panibugho. Kaya ko nang kumuha ng lakas sa iba upang punan ng kahinaan ko at mapalaya ang espiritu. Amen. Salamat sa Diyos. Ang galing, napakarami ko na ito nakakatuwa.